Habang marahang naglalakad si Glenn sa lugar, nag-usal na si Glenn at inihip niya sa kanyang buong katawan para sa kanyang bakod o poder sa kanyang paglalakad. Nang itaas niya ang kanyang presensya, naramdaman niya ang mga umaaligid na mga nilalang sa kanyang kinaroroonan. Nakakarinig na siya ng mga kaluskos sa mga puno at iilang pagkabali ng mga sanga ng mga yon. Mga kabagis, umpisa ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Binunot niya na noon ang 2 pistola na nakakubli sa kanyang kasuotan. Inusalan niya ang dulo nito para maging handa sa maaaring mangyari na di niya inaasahan. Nang oras na yun ay binabalot na ng kadiliman ang buong paligid. Nang medyo narating na niya ang bandang itaas ng kabundukan ng Silay, dito na mas lalong tumindi ang bigat ng presensya ng kapaligiran. Kinakabahan na noon si Glenn dahil sa mayroong presensya na maitim at nangingibabaw sa iba pang presensya na kanyang nadarama. Pinagpapawisan na siya noon sa kanyang noo ng mga gamunggong pawis. Magpapalipad hangin sana nga ng usal si Glenn sa paligid. Pero agad naman siyang pinigilan nila Toga, sabay sabi ng, "Ginoo, huwag mong gawin yan. Lalo mo lang silang gagalitin. Alam kong nararamdaman mo rin ang isang malakas na presensya ng kaliwa. May nararamdaman akong napakalakas na gabunan sa lugar na ito. Kapag ginawa mo yan, Ginoo, para mo na ding sinabing hinahamon mo ang buong angkan nito na siyang maglalagay sa atin sa mas lalong alanganing sitwasyon." Mariing wika nila Tog kay Glenn. Nang marinig ni Glenn ang sinabi nila Tog, agad niyang itinigil ang kanyang pag-uusal ng mga orasyon. Maya-maya pa, may narinig siyang isang atungal sa mismong tapat lang ng kanyang kinatatayuan sa itaas ng isang mataas na puno. Tapos ay narinig niya ang pagkabali ng iilang sanga ng puno. Kasunod ng paglapag ng nilalang na mas mataas sa kanya ng dihamak. Napaatras na si Glenn nang makita niya ang nilalang na malaunggoy ang kaanyuan. Sa paglapag ng aswang sa lupa, nakatango ito habang nakaluhod. At nang tumingin ito kay Glenn, laking gulat niya nang makita ang nagbabaga nitong mga mata. Nagaangil itong tumitig kay Glenn sabay sabi ng, Tayo ka dito sa lugar, tao. Ano ang kailangan mo? Wika ng nilalang. Bago sumagot si Glenn, narinig niya sila Tog na nagwiwika ng, "Ginoo, siguro yan ang sinasabi ng lalaking nakausap mo sa baryo na pinuno ng mga ikugan. Yan ang amumongo." Wika nila Tog. Nang marinig ni Glenn ang sinabi nila Tog, sa halip ay binigyan niya ng kasagutan ang tanong sa kanya ng nilalang na nasa kanilang harapan. Kahit na nababahala siya sa nilalang, lakas loob niya iyong sinagot ng, may hinahanap lang akong isang importanteng tao. Nais ko lang humingi po ng tulong sa kanya. Sana." Sagot ni Glenn sa amumongo. Hinahanap? Pasensya ka na. Dahil di mo siya makikita hanggat di mo kami napapatumba. Nagpapakita lang ang aming kasanggang antingero ng kanan sa mga taong labis na nangangailangan. Hindi siya nagbibigay tulong sa mga kagaya mong isa ding antingero. Nararamdaman ko ang iyong tangan, iho. Kaya di mo maikakaila sa akin ang iyong presensya at yung kasama mong kasangga. Pagwiwika ng nilalang. Matapos nitong makapagsalita, umatungal ito.
Maya-maya pa ay meron pang 8 malaunggoy na nilalang ang lumitaw sa paligid. Kakaiba ang mga kaanyuan nito kaysa sa amumongo na unang humarap sa kanila. Ang kaanyuan kasi noon ng amumongo ay may matipunong pangangatawan. May itim din ang balahibo nito sa buong katawan. May malalapad na kamay at paa na mahahaba ang mga daliri. Ang muka naman nito na may itsurang unggoy ay may nagniningas na mapupulang mga mata, may matatalas na pangil at napakabangis na itsura. Ang 8 nilalang naman noon na tinawag ng amumongo ay may malaunggoy din na kaanyuan. Di gaanong kalakihan ang pangangatawan na binabalot din ng maiitim na balahibo. Mahahaba ang galamay na may matatalas na kuko. May mahahabang buntot na animoy latigo sa haba. May mapupula ding mga mata at mahahabang pangil sa bunganga. Habang pinagmamasdan ni Glenn ang mga nilalang, pilit niyang ikinubli ang pagkabahala na kanyang nadarama. Pinalitan niya ito ng pagpapakita niya sa mga nilalang na hindi siya natatakot sa mga ito. Habang isinusuksok niya ang isa niyang pistola at binunot ang kanyang machete. Dahil sa ginawa ni Glenn, nag-angil ang mga aswang habang kumakahig sa lupa. Dahil sa naramdaman niyang aatake ang mga nilalang, nagwika siya kay Latog ng, "Latog, kailangan na nating maging isa." "Masusunod, Ginoo." Sang-ayong tugon ni Latog kay Glenn. Sa pagsanib ni Latog kay Glenn, bahagyang nagulat ang mga aswang nang makita ng mga ito ang nagliliwanag na mata ni Glenn. Ngunit ikinagulat naman nun ni Glenn ang muling sinabi ng amumongo nang magsalita ito ng, "Sinasabi ko na nga ba? Kagaya ka rin ng ibang antingero na nadadapo sa lugar na ito. May masama ka ding balak sa amin." Wika ng amumongo. Tutugon pa sana noon si Glenn upang pabulaanan ang sinabi nito. Subalit di niya yun nagawa nang masipat niyang sinugod na siya ng mga ito. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi ang humanda para sa sagupaang mangyayari. Panandali ang pumikit si Glenn, sabay bulong niya sa kanyang sarili ng, "Panginoon, gabayan mo nawa sana ako sa mga kaganapang ganito." Bulong ni Glenn kasabay ng pagtatanda niya ng krus. At sa pagmulat ni Glenn, agad niyang itinutok ang hawak niyang pistola sa mga nilalang na mabilis siyang sinugod at agad na ipinutok. Subalit, naubos na lamang ang mga bala nito. Nabigo siyang makatama sa kahit isa sa mga aswang. Nang maubos ang bala ng kanyang pistola, wala na siyang nagawa kundi itapon na lamang ito at hinawakang maigi ang kanyang machete. Sa tulong ni Latog, mabilis niya ding sinalubong ng walang pag-aalinlangan ang mga nilalang. Kahit na napakabilis ng pagkilos niya na yon, nakakapagtakang nasasabayan pa rin siya ng mga ito sa pagkalmot sa kanya ng isang aswang. Buong lakas naman niya itong sinangga sabay balik niya ng paghataw ng machete. Nagawa niyang masugatan ng nilalang, kaya naman bahagya itong napaatras. Sa bawat pag-atake sa kanya ng mga nilalang ay siya namang buong lakas niyang sinasangga ito. At sa pag-atake nga ng isang ikugan sa kanya gamit ang buntot nito, nabalak siyang puluputan. Agad niya itong hinataw ng machete na naging sanhi upang maputol ang buntot nito. Sa pagkaputol ng buntot ng isang ikugan, unti-unti itong bumalik sa pagiging tao. Dahil doon, nagsiatrasan ang iba nitong mga kasama. At sa puntong yon ay nagkaroon si Glenn ng ideya ukol sa kahinaan ng mga nilalang. Yun pala, ang buntot ng mga ito. Agad niyang inusalan ng pamakong dasal ang isang ikugan
At nang akma niyang tatarakan ng machete yon sa dibdib nito, isang malaking kamao ang nakita niyang malapit nang tumama sa kanya. Agad niya itong sinangga ng machete. Subalit tumilapon siya ng bahagya. Pagtingin niya sa nilalang na umatake, nakita niya ang amumongo. Nalisik ang mga mata na nakatitig sa kanya habang nagsasabi ng, "Ginoo, kung sa tingin mo, natatakot na kami sa iyo dahil nalaman mo ang kahinaan ng mga Alipores kung inutil na mga ikugan." Nagkakamali ka, Ginoo, sapagkat kilala namin ang mga antingero na dapat naming katakutan. Wika ng amumongo habang nakatitig kay Glenn. Agad namang tumayo si Glenn sa kinalagpakan nito at sumagot ito ng, "Wala akong pake sa mga sinasabi mo. Kung ang tanging daan para makita ko at makaharap ang taong hinahanap ko ang pagpaslang sa inyo, wala na akong magagawa. Ginusto nyo ito," tugon ni Glenn. Matapos ni Glenn na makapagwika, mabilis niyang sinugod ang amumongo. Subalit ilang dipa lang ang kanyang natatakbo, biglang may isang nilalang na may malalapad na pakpak at may nagbabagang kaliwang braso ang lumitaw sa kanyang harapan. At agad siyang dinakma sa pagbumuka at agad na ibinalibag sa lupa. Halos humiwalay na ang kanyang kaluluwa dahil sa lakas ng pagkakabalibag sa kanya. Ramdam niya din ang pinsalang naidulot nun kay Latog dahil sa ramdam niya ang biglaang pagbaba ng bakod niya sa katawan na mula kay Latog. Pagsipat ni Glenn noon sa pagmumuka ng nilalang na bumalibag sa kanya at sa pagtama ng mata niya sa mga mata nito, bigla siyang natigilan na tila ba dinapuan siya ng isang malakas na tigalpo. Parang nasipat niya ang impyerno sa pagtitig pa lamang niya sa mata nito. Nang ilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, nakita niyang nakaluhod ang lahat ng mga nilalang na nauna niyang nakalaban, pati na din ang amumongo na pinuno ng mga ikugan. "Ginoo, malakas ang isang to. Ang presensya niyang tangal ay may dyablo ng 10 beses na mas mataas kaysa sa lakas na ipinapamalas ni Andras. Pasensya na, Ginoo, sapagkat aminado akong wala tayong panama sa kanya sa ating kasalukuyang estado." Wika ni Latog kay Glenn, naramdamang labis na pinsala kahit na nakasanib ito sa kanya. Nang marinig ni Glenn ang sinabi ni Latog, sang-ayon siya sa sinabi nito. Subalit nandun na sila, kaya kailangan nilang harapin ang matinding pagsubok para magawa niyang makita ang sinasabing ermitanyo. Natigilan naman nun si Glenn nang magwika ang nilalang sa kanyang harapan ng, "Tumayo na kayo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako Diyos para luhuran nyo? Sige na, muwi na kayo. Ako na ang bahala sa isang to." Pag-uutos ng gabunan sa amumongo at mga ikugan. Pasensya ka na ho. Pasensya na ho, Ginoong Sed. Ang ginagawa ho namin ay pagpapakita lang ng respeto sa nakakataas sa amin. Sagot ng amumongo. Sige ho, uuwi na po kami. Dagdag pa ng amumongo, kasunod ng pag-akyat ng mabilis ng mga ito sa mga puno at lumundag mula sa isa patungo pa sa isang puno hanggang sa mawala na ang mga yun sa paningin ni Glenn. At habang nakatayo lamang noon sa harapan niya ang gabunan, pinilit niyang tumayo sa kabila ng pinsala niyang nararamdaman. Nagdurugo na ang bibig niya noon dahil sa pagkabalibag sa kanya nito. Nang pagmasdan niyang maigi ang anyo ng nilalang, doon niya nakita ang kabuoang kaanyuan nito. May malalapad na pakpak na parang sa paniki. Matipuno ngunit di kalakihan ang pangangatawan. May mahabang nguso na may nagsisitalasang mga pangil. May hita at binte at paa
na maihahalin tulad sa paa ng kabayo. Nababalot din ang nilalang na yon ng maiitim na malagong balahibo. May nagbabagang mga mata. May mga kuko ito sa kamay na malabakal ang itsura, ngunit kapansin-pansin para kay Glenn ang nagbabagang kaliwang braso nito na tila ba kamay ng isang dyablo. Nakakapangilabot ang kaanyuan nito, lalo na ang mga mapanindak nitong titig sa kanya. Nang matigilan siya, nang magwika ang gabunan na ang pangalan ay Sid, ayon sa amumongo. Tao, anong pakay mo sa pagtungo mo dito sa aming teritoryo? Gagambalain mo din ba ang matahimik naming pamumuhay sa lugar na ito? Tanong ng gabunan kay Glenn. Nagkakamali ka. Naparito ako para hanapin ang isang ermitanyong namamayagpag sa lugar na ito. Para ano? Para makipagmatigasan din ng kaalaman. Pasensya na, dahil di pwede ang iyong nais. Sa kasalukuyang postura mo handa kang makipagdigma sa amin, Ginoo. Umuwi ka na kung saan ka mang lupalop ng galing, Ginoo, bago pa magbago ang isip ko. Dahil sa kasalukuyang estado mo kaya kitang tirisin. Wika ng gabunan kay Glenn. Nang marinig ni Glenn ang sinabi ng gabunan, mariin niyang tinutulan ang nais nito. Dahil sa yun na lamang ang kanyang pagkakataong makahanap ng isang malakas na ermitanyo upang humingi ng tulong para palakasin ang kanyang mga tangang gamit at mga orasyong espiritual at pisikal. Pasensya ka na, ngunit di ko maaaring sundin ang iyong nais. Kung pagpas lang sa iyo ang tanging paraan para lang makaharap ko ang sinasabi nilang ermitanyo, ay wala na akong mapagpipilian, sagot ni Glenn sa gabunan. Matapos sabihin yun ni Glenn, nagwika sila tugnang. Sigurado ka ba, Ginoo? Baka mamamatay lang tayo ng maaga sa lugar na ito. Wika nila tog sa isipan ni Glenn. Bahala na latog. Nandito na tayo Kailangan nating panindigan to, sagot ni Glenn kay Latog. Dahil doon, umusal ng orasyon si Latog at kasunod noon ay ang pagtaas muli ng presensya ng tangan ni Glenn. Samantala ay nakatalikod na sa kanila ang gabunan at papaalis na sana ito nang matigilan ito nang marinig niya ang sinabi ni Glenn. At sa pagramdam nito sa presensya na pinakawalan niya, huminto ang gabunan, sabay titig kay Glenn, sabay wika ng, pagbibigyan ko ang nais mo. Digmaan ang nais mo. Yun ang ibibigay ko sa'yo. Wika ng gabunan, sabay umalulong ng napakalakas. Kasalukuyan ng hawak nun ni Glenn ang isa pa niyang pistola at machete habang nakatutok ang baril niya sa gabunan. Nang masipat niya ang gagawin nitong pagsugod, agad niya itong pinaputukan. Subalit laking gulat niya nang bigla na lang mawala sa harapan niya ang nilalang. Tapos ay lumitaw ito sa ibang bahagi na kaagad din naman niyang pinaputukan agad. Subalit naubos na lamang ang bala ng ikalawa niyang pistola, di man lang niya ito nagawang patamaan. Kaya naman binitawan niya na rin noon ang isa pang hawak niyang pistola at sinabayan ng gabunan. Nang bigla yung lumitaw sa ibang bahagi ng lugar, mabilis niya itong sinugod. Subalit di gumagalaw ang nilalang habang nakangisi at hinihintay lamang ang kanyang gagawing pag-atake. Nang malapit na siya dito at nang hahatawin niya na ito, bigla itong nawala sa kinatatayuan niya. Tapos ay nakarinig siya ng pagaspas ng malalapad na pakpak.
Natigilan si Glenn sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig sa gabunan na kumakampay-kampay ang malalapad na pakpak nito habang nakangisi sa kanya habang nagbabaga ang mga mata. Maya-maya pa ay nagsalita ito ng, "Tama nga ako. Pare-pareho lang kayong mga antingero na dumarayo sa aming teritoryo. Wala kayong ibang pakay kundi ang gambalain kami at manggulo. Base sa ipinapakita mo, Ginoo, handa kang pumaslang. Makamit lamang ang ninanais mo. Kung pakay mo ay ang kaibigan ko, wala ka pa sa kalingkingan ng tangan niyang abilidad. Malaki ang agwat ng antas ng inyong kakayahan, Ginoo. Kaya wala kang karapatan upang maiharap sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Kasi kung magpupumilit ka, wala na akong ibang magagawa kundi burahin ang mga tangan mong abilidad. Saksi naman siguro ang iyong mga mata kung gaano kalayo ang agwat ng antas ng abilidad ko kaysa sayo. Makinig ka, Ginoo. Marami na akong pagkakataon upang paslangin ka kanina. Subalit di ko yun ginawa. Dahil sa alam kong hindi ka tunay na masama. Pero kung magpupumilit ka pa, ay alam mo na ang mangyayari sa'yo." Wika ng gabunan habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Ngunit kahit ganun na ang sinabi ng gabunan kay Glenn, di niya pa rin ito pinakinggan. Desidido talaga siyang makita ang tanyag na ermitanyo sa lugar dahil alam niya sa kanyang sarili na malakas ang ermitanyong yun. Dahil sa napapaligiran ito ng mga malalakas din na mga nilalang o mga aswang. Lalo na ang kasalukuyan niyang katunggali na isang gabunan na kilala sa pangalang Zed. "Pasensya ka na, kaibigan. Ngunit di ko napapalampasin ang pagkakataong ito. Maging kapalit man nito ay ang buhay ko," tugon ni Glenn sa gabunan. "Iyan ba ang gusto mo? Determinado kang makamit ang mga bagay na ninanais mo. Bukod tangi ka sa lahat ng nakaharap kong mga albularyo at antingero, Ginoo. Yung iba kasi, nababag na ang buntot kapag ako na ang kaharap. Ihayag mo ang iyong pangalan, Ginoo. Nais ko itong malaman bago ka mamaalam." Wika ng gabunan habang ikinakampay nito ang kanyang malalapad na pakpak. Glenn ang pangalan ko, kaibigan," sagot ni Glenn. Nang mabigkas ni Glenn ang kanyang pangalan, ngumisi lang naman ang gabunan, sabay taas ng nagbabagang kaliwang braso nito at mariin ng inikom. Sabay bumulusok ng paglipad patungo kay Glenn. Nang masipat ni Glenn ang pagsugod ng gabunan sa kanya, wala na siyang ibang ginawa kundi ihanda ang kanyang sarili sa malakas na atake na gagawin ng kanyang kalaban. Habang nakatayo siya noon, habang nakahanda sa gagawin ng kanyang kalaban, tiimbagang nakatitig siya noon sa mabilisang pagsugod sa kanya ng gabunan. "Latog, mukhang di tayo papalarin ngayon. Ito na ang ating katapusan," bulong ni Glenn kay Latog sa kanyang isipan. Tanging pagbuntong hininga lang naman na noon ang itinugon ni Latog sa kanya habang mas maiging pinapataas pa ang kanyang bakod at poder na nakabalot sa katawan ni Sarhento Glenn. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan na ngang nakalapit sa kanya ang gabunan at kaagad na nagpakawala ng napakalakas na pagsapak kay Sarhento Glenn. Nabuong lakas niyang sinalag ng kanyang machete. Subalit pagsalag niya dito, di niya nagawang pangibabawan o pantayan man lang ang kanyang pagsalag
ang binitawan nitong atake. Kaya naman direkta yung tumama sa kanyang dibdib na naging sanhi upang tumilapon siya at bumangga sa isang malaking katawan ng puno. Pagtama niya sa puno, agad niyang nabitawan ang kanyang sandata at agad na napaupo ito sa lupa habang nakasandal sa puno. Sa tindi ng pagkakabangga niya sa puno, naghahabol hininga na siya ng sandaling yun. Habang sumusuka ng malapot na pulang likido. At maya-maya pa, naramdaman niyang humiwalay sa kanya si Latoga at agad na napalugmok sa lupa dahil sa tindi ng pinsala rin nito. Nakatitig na lamang siya noon kay Zed dahil sa wala na siyang kakayahan na gumalaw habang marahang naglalakad papalapit sa kanya. Napapaluha na lamang noon si Glenn dahil sa isip niya binigo niya ang kanyang mga pinsan at Maestro Guillermo na maipaghiganti kay Andras. Nang tuluyan ng makalapit sa kanya ang gabunan, nagwika ito ng, "Ikinagagalak kong makalaban kita, Ginoo. Iba ang iyong paninindigan sa lahat ng nakalaban kong kagaya mo. Subalit dahil sa natalo ka sa laban natin, kailangan kong kunin ang tangan mo upang ito ay tanggalan ng abilidad upang sa ganon ay di mo na ito muling magamit pa." Wika ng gabunan, sabay lumod ito sa lupa gamit ang isa niyang tuhod upang kunin ang tangang pangil ng kidlat na nakasabit sa kanyang leeg. Nang masipat ni Glenn ang gagawin ng gabunan, napasulyap na lamang siya noon kay Latog habang lumuluha ito dahil sa alam niya sa kanyang sarili na sa oras na mamatay ang liwanag na nagmumula sa pangil ng kidlat na maglalaho na si Latog. Ngunit nang akma ng hahawakan ng gabunan ng nagbabaga nitong mga kamay ang kwintas na tangan ni Glenn, bigla silang nakarinig ng isang tinig sa di kalayuan na nagsasabi ng, "Pre, sandali lang. Huwag mong ituloy yan." Wika ng tinig. Kaya naman natigilan nun ang gabunan sa gagawin sana nito at paglingon ng gabunan sa kanyang likuran at pagtingin ni Glenn sa dako kung saan narinig nila ang tinig. Nakita ni Glenn ang tatlong matipunong engkanto na may nagliliwanag na mga kampilan sa likod na akma ng hahawakan si Zed upang pigilan ito sa kanya sanang gagawin. At pagsipat ni Glenn sa likuran ng mga engkanto, doon niya nakita ang isang lalaki na naglalakad papalapit sa kanila habang tinatawag nito ang pangalan ng gabunan. Nang makalapit naman na ito sa kanila, agad namang humingi ng pasensya ang gabunan sa lalaki. Nawala na din noon ang tatlong engkanto na balak sanang pumigil sa gabunan. Pasensya ka na, pre. Matigas kasi ang ulo ng isang to eh. Ayaw makinig sa akin." Wika ng gabunan na nagpalit na ng kaanyuan bilang tao nang maramdaman nito ang paglapit ng kaibigan nito. Ganun ba? Nasabi nga din sa akin ni Amang Tando yung mga kaganapan dito. Sumangguni kasi sa akin ang matandang amumongo pagka-uwi nito. Sagot ng lalaki. Teka, mukhang grabe ang pinsala ng tao na to ah. Pati na rin tong elementong kasama niya. Buhatin mo yung kasama niya, pre. At ako nang bahala dito sa lalaking to. Gagamutin ko muna siya bago natin pauwiin. Dagdag pa na wika ng lalaki. Yun yung mga pag-uusap ng dalawang magkaibigan na narinig ni Glenn bago siya noon mawalan ng malay dahil sa pagod at pinsala niyang natamo sa laban. Ikaw ba naman ang makipaglaban sa isang gabunan na may gabay na dyablo? Wala ka talagang magagawa, lalo na pag mababaw pa ang kaalaman mo
sa karunungang lihim. Patay ka talaga. Buti na lang at mabait si Zed at binuhay niya si Glenn. Balik tayo sa kwento. Matapos ng mga nangyari nung nagdaang gabi, sumapit ang kinaumagahan. Nagising nun si Glenn na nakahiga sa isang papag at may mga benda sa katawan sa loob ng isang kubo. Akma na sana siyang babangon, subalit naramdaman niya ang masakit niyang buong katawan. Kaya naman di niya nagawang makabangon sa kanyang kinahihigaan. Inilibot niya noon ang kanyang paningin sa loob ng kubo upang sipatin kung may kasama ba siya dito. Subalit wala siyang nakita na taong kasama niya sa loob. Nang mabaling ang atensyon niya sa pinto ng kubo, nang may pumasok doon na isang lalaki na nakasuot ng salakot. Pagkakita nito sa kanyang gising, na siya namang agad itong nagwika sa kanya ng, "Oh, mabuti naman. At gising ka na, Ginoo. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba?" Tanong ng lalaki pagpasok nito sa kubo. "Nga pala, Ginoo. Ako si Jacob. At isa akong manggagamot. Balita ko, Ginoo. Hinahanap mo daw ako? Maaari ko bang malaman kung bakit?" Dagdag pa ng tanong ng lalaki na nagpakilalang Jacob. Nang marinig ni Glenn ang sinabi nito, bahagya siyang umayos ng upo habang inaalalayan siya ni Jacob. At nang makaupo na siya, agad niyang inilahad dito ang kanyang mga dahilan kung bakit siya naghahanap ng isang malakas na manggagamot. Yon ay humingi ng tulong para palakasin at palalimin pa ang kanyang mga nalalaman tungkol sa lihim na karunungan. At may isang tao sa kanilang bayan na nakapagsabi sa kanya na may isang malakas na ermitanyo na naninirahan sa bundok ng kasalukuyan nilang kinaroroonan. Ginoo, kung naghahanap ka ng ermitanyo, ay wala kang mahahanap sa lugar na ito. Tugon ng lalaki kay Glenn. Sabay tumayo ito at humarap sa bintana ng kubo at muling nagsalita ng, "Ang bali-balita na kumakalat sa bayang ito ay di makatotohanan. Isa lang akong antingero, Ginoo. Pero kung nais mong mapalawig pa ang iyong kaalaman pagdating sa espiritual, ay maaari kitang matulungan. Ramdam ko ang mga gamit mong tangan, Ginoo, subalit di pa nagigising ang tunay na abilidad nito. Kumpleto ka ng gamit na may kaugnayan sa kapangyarihan ng kidlat. Napakalakas ng mga gamit na yan, Ginoo, kung iyong pag-aaralang maigi." Pagsasalita ni Jacob habang nakaharap sa bintana at nakamasid sa paligid. Nang marinig ni Glenn ang mga sinabi ni Jacob, agad naman siyang tumugon ng pasasalamat agad dito. Halos di niya inakala na makakaharap niya at makakausap niya ang isang malakas na antingero na kilala sa bayang iyon bilang ermitanyo. Napakahaba kasi ng buhok at mga balbas nito, kaya naman sa unang tingin ay mapagkakamalan itong isang matanda, subalit ilang taon lang pala ang agwat ng edad nila noon. "Nga pala, Ginoo, kumain muna tayo. Alam kong nagugutom ka na." Wika ni Jacob, sabay inaalalayan nito si Glenn patungo sa mesa. "Nga pala, iyong kasanggamong elemento? Pinasamahan ko muna sa mga kaibigan kong engkanto sa kanilang mundo para doon na magpagaling. Mas mabilis siyang makakabawi ng lakas kapag nandun siya sa mundo nila." Dagdag pa na wika ni Jacob. Matapos nilang kumain, pinagpahinga muna ulit siya ni Jacob dahil sa kitang-kita pa ang labis na panghihina ng katawan niya noon at nahihirapan pa rin siyang gumalaw dahil sa masasakit niyang mga kalamnan, bunga ng pagkakabugbog niya kay Zed.
nang biglang mabaling ang paningin niya noon sa pinto ng kubo nang may pumasok dito na isang lalaki, si Zed. At nang makita si Glenn nito, agad itong nagwika ng, "Oh, Ginoo, gising ka na pala. Ayos ka na ba? Kung ayos ka na, maaari ka nang umuwi. Di kami nagkukukup ng dayo sa aming teritoryo. Mahirap na. Baka matakan ng mga militar na gusto kaming tugisin." Wika ni Zed na medyo may pagkamasungit pagkapasok nito sa kubo ni Jacob. "Tsaka alam kong di mo pipiliing manatili dito kapag nalaman mong nasa baryo ka ng mga aswang." Sa winika ni Zed, ganun na lamang ang panlalaki ng mata ni Glenn dahil sa isip-isip niya, isa siyang sundalo at baka nga mapagkamalan siyang mata ng mga militar na sinasabi nito kapag nagkataong nalaman nito ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang alagad ng batas. Napawi naman ang kanyang pag-aalala nang si Jacob ang kumausap kay Zed at sinabi ang lahat-lahat na naikwento ni Glenn dito. Nakita niyang naging mahinahon ang mukha nun ni Zed matapos itong kausapin ni Jacob. Agad na lumapit sa kanya ito at yumukod habang humihingi ng pasensya sa kanya. "Nako, kaibigan, pasensya ka na. Di mo naman agad sinabi sa akin kagabi. Nabugbog patuloy kita." Wika ni Zed habang nakayuko sa harapan ni Glenn. Nako, Manong Zed. Wala hong ano man yon. Huwag ho kayong mag-alala. Ayos lang naman ho ako. Alam ko naman ho na nag-iingat din lamang kayo. At isa pa ho, kung nasa baryo nyo man ho ako, ayos lang ho. Alam ko ho namang mabubuti kayo. Kahit na kayo ay mga aswang, base na rin ho sa mga nadaanan kong iilang mga baryo mula sa bayan. Nakita ko hong wala itong bahid ng karahasan. Tugon ni Glenn. Sa pag-uwi ka naman niya na yun ay nagsalita si Jacob. Tama ka, Ginoo. Nag-iingat lamang sila o kami. Dahil alam mo ba na ang mga militar, ang tingin nila sa mga kagaya nilang aswang ay mga rebelde na kumukontra sa ating gobyerno. Alam ko naman na alam mo na nasa ilalim ng batas militar ang ating bansa sa kasalukuyan. Kaya mahigpit talaga ang ating gobyerno sa mga iilang rebeldeng grupo na pilit gumagawa ng karahasan sa mga inosenteng mamamayan. Kaya nga katulad naming tahimik na namumuhay dito sa kabundukan ay nadadamay dahil sa tingin nila kasapi kami ng mga rebelde. Sa mga sinabi kay Glenn ng mga ito, dito niya napag-alaman na bagaman may bahid ng kasamaan ng mga tao sa baryo, maliban kay Jacob, ay namumuhay ang mga ito na naaangkop sa pamumuhay ng mga ordinaryong tao. Makalipas ang ilang araw, nagawa na ngang makabawi ng lakas ni Glenn sa kanyang mga pinsalang natamo. At pagdaan pa ng mga ilang araw, nag-umpisa na nga siyang magsanay sa ilalim ng pamamahala ni Jacob. At sa tuloy-tuloy na kanyang pag-iinsayo, dumaan ang isang buwan. Noon ay araw-araw siyang idinadaan ni Jacob sa mga pagsubok ng presensya at pagbalanse ng mga emosyon. Tamang paghinga kapag bumibitaw ng mga orasyon upang di gaanong maapektuhan ang espiritual niyang katawan at kaagad namang hina. Nang isang araw, isinama ni Glenn si Jacob sa lugar kung saan malapit sa bayan ng Cadiz. Nagtungo sila noon sa isang talon na karugtong ng ilog ng Alimatok. Sa pagkakatanda naman ni Glenn, kilala ang talon na yun sa pangalang Pakul na pinaniniwalaan noong unang panahon ay pinaninirahan ng mga engkantong puti na palakaibigan sa mga tao.
Isinama ni Jacob doon si Glenn para sa kanyang kauna-unahang pagsasanay doon. Glenn, nakikita mo ba ang talon na yan? Diyan ka unang magsasanay. Kailangan mo mapag-aralan kung papaano huminga ng tama. Kahit na nasa mabigat kang sitwasyon na kinakaharap, kailangan mo yung matutunan upang mapanatili mo ang kapanatagan at pagiging kalmado ng iyong kalooban sa bawat oras o pagkakataon. Maupo ka sa ibabaw ng bato kung saan bumabagsak ang malakas na daloy ng tubig at manatili ka doon habang di mo nagagawa ng maayos ang mga habilin ko sa'yo. Ako ang magsasabi sa'yo pag nagawa mo na ang mga bagay na yon. Pagpapaliwanag ni Jacob pagkarating nila sa talon. At syempre ay namahinga muna sila bago nila gawin yon. Nasabi din ni Jacob na di siya gagamit ng kahit anong dasal pampuder o kahit na anong mga orasyon. Nabanggit din nito na may mga engkanto doon na makikialam sa kanya. Subalit di naman siya sasaktan ng mga ito. Kung baga guguluhin lang siya ng mga ito sa kanyang ginagawa, sapagkat alam ng mga ito na may kaugnayan sa espiritual na aspeto ang kanyang gagawing pagsasanay. At kailangan di sila abutin ng dilim sa kanilang kinaroroonan dahil sa malayo pa ang kanilang uuwian. Nang marinig ni Glenn ang sinabi ni Jacob, akala niya madali lang, pero nagkamali siya. Pagkaraan ng ilang minuto, matapos nilang makapagpahinga, inumpisahan na niya ang una niyang pagsasanay. Hinubad niya noon ang itaas niyang kasuotan at sa paglusong niya sa tubig, agad niyang nilangoy ng mabilis ang kinaroroonan ng malaking bato kung saan tumatama ang napakalakas na pagbagsak ng tubig mula sa talon. Nang akyatin niya ito at nang tumapat siya sa mismong pinaglalaglagan ng tubig, nung una ay nagagawa pa niyang tiisin iyon. Subalit habang tumatagal, nararamdaman niya na parang pinupunit ng tubig ang kanyang balat. Kaya naman, mabilis siyang bumaba para pansamantalang huminto. At sa pangalawa niyang pag-akyat mula dito, habang nasa tapat siya ng binabagsakan ng tubig, nararamdaman niyang may mga kumakalabit sa kanya. Subalit kapag nililingon niya yon, ay wala siyang nakikita. Halos tumagal ng ilang oras na ganoon ang nararamdaman niya, kaya naman pahinto-hinto siya sa kanyang ginagawa. Hanggang sa nakita niya si Jacob sa pampang sa tapat ng kanyang kinaroroonan na nagsasabi ng, "Glenn, ano bang ginagawa mo? Aabutin tayo dito ng kinabukasan kung ganyan ang mga gagawin mo. Tandaan mo lahat ng sinasabi ko sa'yo." Wika ni Jacob at umupo yun sa ugat ng isang malaking puno. Nang marinig ni Glenn ang sinabi sa kanya nito, muli niyang inakyat ang bato. At bago siya tumapat muli nun sa rumaragasang bagsak ng tubig, bumuntong hininga muna siya nun at kalmadong umupo sa tapat nito habang nakabuka ang kanyang mga hita at tuhod na nakapatong ang dalawa niyang kamay. Hanggang sa di na niya masyadong iniinda ang malakas na pagbagsak ng tubig ng talon sa kanyang katawan. Marami siya noong nararamdamang kumakalabit, humihimas at bumubulong na sa kanya ng kung ano-anong mga salita. Subalit di niya yun pinagkakaabalahang usisain pa. Sa halip ay itinuon niya ang kanyang wisyo sa kasalukuyan niyang ginagawa habang nakapikit. Hanggang sa abutan na siya ng ilang oras doon. Kahit gutom na siya ay di niya yun pinansin. Maya-maya pa, nakaamoy na siya ng parang karning iniihaw. Agad na kumalam ang kanyang sikmura nang maamoy niya ang usok na dala ng hangin. Kaya naman, di niya napigilang magmulat
at doon ay nasipat niya si Jacob na may iniihaw na karne ng isang ligaw na hayop. Gustuhin man niyang bumaba sa bato at umahon sa pampang ng talon, ay mas pinili niyang ipagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa. Ngunit maya-maya lamang ay tinawag na siya ni Jacob at pinaahon na siya sa tubig. Paglapit ni Glenn kay Jacob, nakangiti siya nitong inalok na kumain na muna. Inabutan siya nito ng kapirasong karne. At dahil sa gutom naman si Glenn, agad niyang kinuha yon at kinain. Habang kumakain sila, ramdam ni Glenn na tila ba napakagaan ng kanyang paghinga sa kabila ng pagod at gutom niyang nararamdaman. Maya-maya pa ay tinanong na niya si Jacob ng, Maestro, nagtagumpay na ho ba ako? Tanong ni Glenn. Huwag mo na akong tawaging maestro. Jacob na lang o Manong Jacob. Iilang taon lang naman ang pagitan ng edad natin. At oo Glenn, nagawa mong malagpasan ang una mong pagsasanay. Kaso nga lang, inabot na tayo ng takip silim. Baka madaling araw na tayo makauwi. Sagot ni Jacob sa kanya. Pagkatapos mong kumain ay magpahinga ka na. At maya-maya lang din ay uuwi na tayo. Nga pala, ang susunod mong pagsasanay ay ang pagpapalakas naman ng iyong pangangatawan. Batid kong malakas ang pangangatawan mo dahil isa kang ang sundalo. Subalit kailangan mo pa rin yung gawin dahil parte yun ng mga pagsasanay mo bago kita turuan ng mga orasyon na naaayon sa gamit mong tangan. Makaraan ang ilang minutong pagpapahinga, napagpasya na nilang umuwi na. Medyo madilim na ng mga sandaling yun. Kaya naman ay sinindihan na nila ang sulo na kanilang dala. Sa kanilang paglalakad, lumipas ang 1 o 2 oras ay naging maayos naman ang lahat. Binabagtas na nila noon ang daanan sa gilid ng bundok ng Silay, paakyat sa tuktok nito kung saan sila nakatahan. Habang naglalakad sila, habang tinatanglawan nila ang daan sa pamamagitan ng sulo na dala nila, bigla na lang silang natigilan nang makasipat sila ng 2 dambuhalang kalabaw. Namumula ang mga mata ng mga ito at umuusok ang ilong na galit na nakatitig sa kanila. Nang sandaling yun, lumakad pauna si Jacob habang itinataas ang kanyang sulong hawak habang nagsasabing, "Mga kaibigan, naliligaw ata kayo. Maaari ko bang malaman kung ano ang pakay nyo sa aming dalawa?" Tanong ni Jacob sa mga nilalang. Nang marinig ni Glenn ang sinabi ni Jacob, medyo napaisip siya dahil sa bakit nito kakausapin ng kalabaw, di naman nagsasalita yon. Subalit labis niyang ikinagulat nang magsalita ang isa sa mga dambuhalang kalabaw at sumagot kay Jacob ng, "Pinasok nyo ang aming tirahan ng walang pahintulot. Ngayon ay magbabayad kayo sa inyong kalapastanganan." Maraing sagot ng nilalang. Napatanong naman nun si Glenn kay Jacob kung kalabaw nga ba ang mga nilalang na nasa kanilang harapan. Napakunot naman siya ng noo niya nang sabihin sa kanya ni Jacob na mga aswang na may dugong engkanto ang mga kalabaw na yun. Muli naman nabaling ang atensyon nila noon sa kalabaw na yun nang kumahig ito sa lupa na animoy toro na naghahanda sa pag-atake. Sinabihan nun ni Jacob si Glenn na siya na ang bahala sa mga ito. At nang makita nila ang rumaragasang pag-atake ng mga nilalang sa kanila, bumulong sa hangin ng ilang buhay na kataga si Jacob at nang masambit nito ang orasyon, laking pagtataka ni Glenn nang bigla na lang natigilan ang mga nilalang at agad na napasubsob sa lupa. Matapos ng pangyayaring yon, agad yung nilapitan ni Jacob habang nagsasabi ng, "Mga kaibigan,
Di naman namin kayo ginambala sa inyong tirahan, hindi ba? Kung pumasok man kami sa lugar na inyong tinitirhan, humihingi ako ng paumanhin. Pero kung ayaw nyo naman, sa kabilang buhay na kayo maninirahan, simula sa sandaling ito, wika ni Jacob ng matikas. Pasensya na ho. Humihingi rin ho kami ng paumanhin. Huwag niyo ho kaming patayan, Ginoo. Tahimik po kaming namumuhay sa lugar na yon, na malayo sa mga tao. Di lang ho namin inaasahan ang inyong pagpunta sa lugar. Tugon ng isang nilalang kay Jacob. Matapos yon ay pinaalis na ni Jacob ang mga ito, matapos niyang bawiin ang tigalpo at pamakong dasal na ipinakapit sa mga ito. Nang maglaho na sa mga mata nila ang mga nilalang, nagpatuloy na sila sa paglalakad. At habang nasa daan, di na iwasang magtanong ni Glenn kay Jacob sa kung anong lahi ng mga aswang ang nakasalubong nila sa daan. Ayon kay Jacob, na ang mga aswang na yon ay ang tinatawag na bawa. Maihahalin tulad sila sa mga aswang. Subalit mga karni lamang ng hayop ang kinakin ng mga ito. Bihirang mambiktima ang mga yon ng mga tao. Maliban na lamang kung nagawan mo ng kasalanan ang mga ito. At nabanggit din ni Jacob na naramdaman niya ang mga yon habang ginaganap ni Glenn ang kanyang pagsasanay sa talon. Di mo sila nagawang naramdaman kanina, hindi ba, Glenn? Oo, Manong. Ngayon lang ho eh. Wala ka kasing kahit anong gamit sa katawang kanina na maaaring tumukoy sa presensya ng mga yon habang nasa kaligitnaan ka ng pagsasanay mo. Wika ni Jacob. Makaraan ang ilang oras na kanilang paglalakad, nagawa na nilang makarating sa baryo. Madaling araw na nila narating ito. Mga bandang 2:00 na sila nakarating dito. Agad na din silang pumasok nun sa kubo ni Jacob at agad na nagpahinga. Kinaumagahan, nagising si Glenn at nabungaran niya si Jacob na nagkakape habang nakatanaw sa baryo mula sa bintana ng kubo nito. Agad na ding bumangon nun si Glenn. At nang mapansin siya ni Jacob, agad din naman siyang binati nito ng, "Oh, magandang umaga, Glenn." At sinabihan na siya nito na magtimpla na lamang siya ng kanyang kape sa kusina. Bago pa man tumanghali, inaya naman siya ni Jacob upang tumungo sa isang burol na sakop din ng kabundukan ng Silay. Nang marating nila ang lugar, huminto muna sila noon sa lilim ng isang puno sa paanan ng burol, kung saan tanaw ang tuktok nito mula sa ibaba. Doon ay kumain muna sila ng kanilang pananghalian at pagkatapos ay inakyat na rin nila ang burol. Nang parating sila sa pinakatuktok nito, tumambad kay Glenn ang isang malalim na hukay na lampas 3 tao yung lalim. Sa loob nito ay may isang malaking bato na may mga tali na gawa sa abaka. Nang marating nila ang lugar, agad naman na inilahad ni Jacob ang mga tungkol sa kanyang gagawin. Ayon kay Jacob, kailangan ni Glenn na iangat ang bato na yun ng 20 ulit. Subalit bago niya gawin yun, ay kailangan niyang tumakbo paibaba at paitaas ng burol 10 ulit din. Kung baga, 2 beses niyang iaangat ang bato na yun kada akyat niya sa itaas ng burol. Nang malaman ni Glenn ang mga hakbang para sa pangalawa niyang pagsasanay, halos mapalunok siya ng laway dahil sa gulat. Sabay sulyap niya sa ibaba ng burol. Dahil kahit dati siyang sundalo, ay di niya pinagdaanan ang ganoong klase ng training. Nang masipat ni Jacob na parang nag-aalinlangan ni Glenn, nagwika ito ng, "Glenn, magtiwala ka lang sa iyong sarili.
Huwag mong isiping di mo kaya ang mga bagay-bagay na mahirap para sa iyo. Gamitin mo ang mga pinagdaanan mo at doon ka na lang humugot ng lakas para tuparin ang mga bagay na nais mong mangyari. Pag-wika ni Jacob. Susubukan ko po, Manong. Sagot naman ni Glenn. Huwag mong subukan, Glenn. Gawin mo. Gawin mo ng buong puso. At nga pala, di ka ulit gagamit dito ng mga orasyon o kahit anong dasal, ha? Pwede kang magpuder sa katawan sapagkat marami diyang engkanto na nanaisin kang hadlangan. Ngunit sinasabi ko sa iyo, huwag mo silang papansinin. Ituon mo lang ang iyong sarili sa mga bagay na iyong ginagawa. Sapagkat sa katulad nating mga tao, ang mga engkantong nandyan sa paligid ay pilit kang hahadlangang umangat at pagtatawanan kapag pinanghinaan ka ng loob. Payo ni Jacob kay Glenn. Sa pagkakarinig dito ni Glenn, tumangulang naman siya noon bilang pagpapakita ng pagsang-ayon. Matapos nilang makapagpahinga ng ilang minuto sa itaas ng burol, inumpisahan na ni Glenn ang pag-akyat panaog sa burol. Pagkapanhik niya noon sa ibabaw ng burol, agad niyang hinahawakan ang tali ng malaking bato na nasa loob ng isang hukay at buong lakas nitong iniahon ng 2 beses. At nang magawa niya yun, muli niya itong binitawan at ibinalik sa loob ng hukay. At muling nagtatatakbo pa ibaba at paitaas ng burol at ganon na ulit ang kanyang ginagawa. Ngunit sa ikalima niyang pag-akyat baba sa burol, ramdam na niya ang labis na pagod. Sinamahan pa yun ng mga iilang pagpaparamdam ng mga engkanto sa paligid. Kasabay ng pagbigat ng kanyang katawan na tila ba may mabigat na bagay na nakasabit sa kanya habang siya ay humahakbang. Pagtingin niya sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang engkantong itim na nakaibabaw sa kanya. Pilit siya nitong dinadaganan hanggang sa halos di na niya maihakbang ang kanyang mga paa. Maya-maya pa ay nakakaramdam naman na siya ng mga pagtusok sa kanyang tagiliran na di namang gaanong bumabaon sa kanyang balat dahil sa bakod at puder niya sa katawan. Ang nakakapagtaka lamang ay kung papaano siya nagagawang kubabawan ng isang engkantong itim, gayong may nakabalot sa kanyang orasyon na mula sa kanan. Pagtingin niya sa paligid, doon niya nakita ang maliit na nilalang na duwending pula na tinutusok-tusok ng kung anong bagay. Nang di niya maatim ang mga pinaggagawa ng mga engkanto, butaw siya ng engkantasyon na maaari niyang gamitin upang itaboy ang mga nilalang na nasa paligid. Binira niya ng isang sapak ang nakakubabaw sa kanya, dahilan upang magtatatakbo ito papalayo. Nang maitaboy niya ang mga ito, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Halos manakit na ang buo niyang katawan at halos maghingang kalabaw na siya noon dahil sa paghabol niya sa kanyang malalim na paghinga. Hinga ni Glenn. Makalipas ang ilang oras ng kanyang pagsasanay, nadako na nga siya sa panghuling pag-akyat niya sa burol. Halos pagapang na ang ginagawa niyang paglakad nun dahil sa labis na iniindang pagod. Basang-basa na rin ng pawis ang kasuotan niya nun na nagdulot din sa kanya ng labis na uhaw. Pagkarating niya sa tuktok ng burol, buong lakas pa rin niyang iniangat ang bato mula sa hukay. Subalit, kahit anong paghatak ang kanyang gawin, ay wala na siyang lakas upang iangat pa ang bato. Nang makita siya ni Jacob na labis nang nahihirapan, agad siyang nilapitan nito at pinahinto at sinabing tapos na ang kanyang pagsasanay sa araw na yun. Glenn, tama na yan. Tapos na ang pagsasanay mo sa araw na ito. Tunay ngang napakalakas ng pangangatawan ng isang sundalong kagaya mo.
Ang totoo niyan, 5 ulit lang dapat yung kinakailangang gawing pag-akyat panaog sa burol na ito. At 10 beses mo lang iaangat ang bato. Subalit dahil alam kong malakas ka at magagawa mo ito ng madali, dinoble ko na. Pero dahil sa nagawa na ito na di umaangal, di na tayo dadapos sa pangatlo mong pagsasanay. Matapos ang araw na yun, takip silim na silang umuwi. Naging maayos naman ang lahat. Kaso maya-maya lang, habang nasa daan pa silang dalawa, hinarang sila ng 2 engkantong itim, 1 tikbalang at 1 malaking kalabaw. Agad na humakbang si Jacob ng papauna at agad na nagwika ng, "Oh, Jose, mukhang bigla ng paglitaw nyo. May problema ba?" Tanong ni Jacob sa nilalang na nagngangalan palang Jose. "Ginoong Jacob, nagsumbong itong kasama ko. Binaraho kasi ng kasama nyo ang kaibigan ko." Tugon ng 1 kalabaw na nag-anyong bata. "Ah, ganun ba? Nakulitan siguro kasi itong kasama ko. Kaya niya nagawa ang bagay na yon. Di naman siguro malubhang pinsala niya, hindi ba?" Tugon ni Jacob. "Oh, di naman ho, Ginoong Jacob. Medyo nahirapan lang po ng konti sa paghinga." Muling wika ng batang nilalang. Ganun ba? Mabuti pang magpahinga na lang muna kayo. Estudyante ko itong kasalukuyang kasama ko. Siya si Glenn, Jose." Tugon ni Jacob. Sige ho, Ginoong Jacob. Aalis na ho kami pero nais ko munang humingi po ng pasensya yung kasama nyo sa kasama ko." Wika ng batang engkanto. Nang marinig nila ito, tumingin si Jacob kay Glenn. Nakaagaran din namang nakuha ni Glenn ang ibig sabihin nito. Agad siyang humingi ng pasensya sa itim na tikbalang. Matapos niyang gawin yun, agad din namang umalis ang mga nilalang. Nagpatuloy nang muli sila sa paglalakad at sa daan ay inilahad ni Jacob ang tungkol sa 2 engkanto na humarang sa kanilang dalawa. Ayon kay Jacob, kaibigan niya ang mga yon at ang mga engkantong yon ay dating kasangga ng isang mambabarang, kaya nababalot ito ng maitim na presensya. Ngunit nang mamatay kasi ang kaibigan niyang mambabarang, ay piniling sumama sa kanya ng 2 engkanto dahil sa malapit niyang kaibigan ang mambabarang na nagmamay-ari sa mga ito. Matapos ng kanilang mga naging pag-uusap, narating na nila ang baryo. Balot na ng kadiliman ng paligid ng silay nang madapos sila sa baryo. Agad din silang pumasok nun sa kubo at agad na nagpahinga. Pagsapit ng kinaumagahan, halos di maigalaw ni Glenn ang buo niyang katawan dahil sa labis na pananakit. Pinainom naman siya ni Jacob ng mga herbal na gamot upang madaling maibsan ang pananakit ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang araw, uumpisa na sana ni Jacob na turuan ng mga orasyon si Glenn nang eksakto namang dumalaw sa kanila si Sed na may mga kasamang panauhin. Agad pa itong kumatok sa bukas na pinto ng kubo ni Jacob. "Pre, may nasagap na balita sina Manong Mando mula sa dati naming lugar na tinitirahan. May nananalasa daw na ibang lahi ng aswang sa lugar na yon at may mga kasama itong gabunan. Marami na nabiktima ng mga aswang sa lugar na yon, ayon kay Manong Mando. Anong gagawin namin, pre? Pakikilaban ba namin? O hayaan na lang natin?" Wika ni Sed pagbungad nito sa kanyang kaibigan. Kung may buhay ng mga ordinaryong mga tao ang nalalagas, marapat lang na tayo ay makialam upang sila ay pigilan. Siyempre, kahit na malayo na sa atin ang bayan na yon,
Responsibilidad pa rin natin ang mga taong naninirahan sa lugar. Doon kayo nagmula. Paglipas ng araw na yun, napagkasunduan na nilang tumungo sa bayan ng Sagay. Binubuo ang grupo nila noon ng mga mandirigmang bangkilan, 8 ikugan, si Sed, Jacob at ni Glenn. Dahil doon, ang gagawin na sanang panimula ni Jacob na pagtuturo kay Glenn ng mga karagdagang karunungan ay nauwi sa pagsalakay nila upang lupigin ang mga aswang na nananalasa ng mga ordinaryong tao. Ang iniingatan lang nila noon ay may makasalubong silang grupo ng militar at magkaroon ng di inaasahang sagupaan. Lulan ng 2 kabayo habang magkasama si Glenn at Jacob sa iisang kabayo at si Sid naman sa isa pang kabayo ay binagtas nila ang daan patungo sa nasabing bayan. Pinauna na nila noon ang kanilang mga kasama at sinabing doon na lamang sila hintayin. Makalipas ang buong araw na paglalakbay nila, nagawa na nilang marating ang lugar ng Sagay. Agad naman silang sinalubong noon ng kanilang mga kasamang pinauna nila upang pagtiyagan ang paligid. Ginoong Jacob at Sed, may nakita ho kaming mga bagong tayong baryo sa kalapit lamang na dati na baluarte, at lahat ng mga nakatira ay mga aswang na din, kagaya natin, Ginoong Sed. Wika ni Mando paglapit nito sa kanila.